doon nagiging madali ang pera. Yun ang irony na nalaman ko lang. Kasi, pero hindi ito gawa-gawa lang. Ito bukod sa experience ko, nakita ko rin sa mga ibang kaibigan kung napakabigay, bigay ng bigay, talagang parang halos walang problema naman din sa pera. Bakit? Nakasulat mismo sa unang pagbasa natin, kung sino man ang maghahasik ng lubos-lubusan, makakatanggap din ng lubos-lubusan. Kinakailangan lang minsan pag masyado tayo nakahawak sa ating sariling buhay, ayaw natin pakawalan, minsan hanggang doon na lamang, wala tayo masyado matatanggap na biyaya. Ganito po yun. Subukan nyo, try to be more generous with your time o kung ano, more blessing will come. Yan din po ay makikita natin sa buhay ni San Lawrence, isang martir. Binigay niya ang buong-buo niyang ang buhay niya to the point nga na inalay niya kanyang sariling dugo sa Panginoon. Bukod pa doon, nung buhay pa siya, napaka-generous po niya. Nung nabalitaan niya namatay na ang Santo Papa, pinatay ang Santo Papa. Sabi niya bago mamatay, sabi niya sa Santo Papa, asan po kayo pupunta? Hindi niyo ba sasama ang deacon, diakonos ni San Lorenzo Sabi niya, within 3 days, kasama ka rin. Ano ibig sabihin nun? Gumawa ng prophecy si Saint Sixtus. After 3 days, pinatay din na rin siya. Pinartir din si Lawrence. Pero nung narinig niya yun, naku, kulang na lang ang oras ko. Kaya pinamigay niya ang mga pera, ang mga konting pera niya, kasi nung panahon siya yung treasurer sa mga mahihirap. At pinatawag ngayon, nabalitaan ngayon ng mga kalaban, maraming pera daw ang simbahan. Hanggang ngayon, ganun pa rin ang paniwala. Ang kwarta ng simbahan na panglaw. Nabaknang. Nabaknang ang simbahan. Tignan nyo huwag yung isipin na ngayon lang yan. Noon pa, hindi na nagbabago. Noon pa, iniisip na ng mga kalaban. Sabi, pinatawag si Lawrence. Ibigay mo sa amin yung mga kamayamanan mo. Anong ginawa ni Lawrence? Tinawag lahat ng mga binigyan ng mga tulong. Ano yung mga tulong? Yung mga pilay, bulag, pipi, mga may sakit, pinapila. At sinabi, ito na po ang kayamanan ng simbahan. Dahil doon kumulo ang dugo ng kalaban, yung emperor. Ano mo ginawa sa kanya? Sinunog. Paano sinunog? Alam mo yung barbecue? Barbecue siya. Pero tinan mo sabi ko kasi yung bigay todo, bigay pa rin siya. Habang sinusunog siya, sabi niya, excuse me. Bakit? Nalpasan na ditong side na to. Ano mo naman ako? Ikutin mo naman ako, sabi niya. Sunog na daw dito. Para naman daw well done na daw dito So, sabi na. Ibig sabihin, nag-joke pa siya kahit na pinapatay. Pero todo bigay pa rin siya sa Panginoon. So sana, tayo naman sa konting panahon na mamamatay tayo ng konti, ibigay natin ng lubos-lubusan ang pagtutulong, ang pagbibigay sa atin ng Panginoon. Konti pang trivia, meron tayong mga bisita. Actually, hindi sila bisita. Forever na sila dito. Sana forever. Si St. Dominic, ayan at saka si Our Lady of Piat yan, Konti na lang din na trivia. Si Father, nung nasa Mina, ang daming ginasos, ang daming mga bilhin. Naku, wala lang akong pera. Alam niyo ang bilhin ko, kahit na sinasabi ko mag-rosaryo tayo, pero doon, sinubukan ko ngayon mag-rosaryo. Ano lang, wala lang akong magawa kasi. Minsan kasi hindi ko na kukumpleto Pero doon, kinukumpleto ko yung rosaryo. Tapos yun, talagang tutulong naman si Our Lady of the Rosary. Pag na kulang ka na, wala ka ng pagbayad, tutulong at tutulong. Kaya nga ngayon, kahit pag hindi ko na kukumpleto, mamaya, kukumpleto ko na lang Kaya ngayon, So, ulitin ko ulit, bigay kayo, magtodo bigay kayo sa dasal, todo bigay kayo sa pagtulong.